Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 271. Sino ang nagligtas sa akin? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Liam at malinaw na sinabi, alam na alam ko kung ano ang nangyayari. Akala ni Gabriel ay gumana ang kanyang plano nang marinig niya si Liam. Liam, since you know what's up, you better call for help and sub this con artist. Naglakas loob siyang linlangin ka, Liam. Kung hindi mo siya huhulihin, hindi nito mapapatahimik ang galit ng publiko. Ang iyong dignidad, Liam, siya ay dapat makulong. Napakunot ng noo si Liam dahil sa pagtataka sa sinabi ni Gabriel. Tumingin siya sa kanya, nagtatanong, Gabriel, ano ang ginawa ng taong ito sa iyo? Bakit gusto mo siyang patayin? I didn't even know the dude before all this. There's no beef between us. Pero, Liam, niloko ka niya, so he's gotta go. You have to have him shot. Hindi na kinaya ni Abigail na makinig. She jumped in with a frosty voice, kung ang pagsisinungaling sa tatay ko ay isang shooting offense, Gabriel, hinarap mo ang isang firing squad ng daan-daang beses. Abigail, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Gabriel. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba alam, Gabriel? Sa totoo lang hindi ko napagtanto na napakawalan siya mong pagkatao noon. Ikaw ang niloloko ang tatay ko, pero heto ka, inaakusahan ng doktor na ito ng panlilinlang. Gabriel, iyong maaaring kulang ang mga kasanayang medikal, ngunit tiyak na mahusay ka sa pagpapaputi ng itim. Namula ang mukha ni Abigail at hindi na nakaimik. Abigail, ikaw. Nagkakamali ka. Nang makitang hindi niya ito kayang lokohin, mabilis na nilingon ni Gabriel si Liam. Masyadong matalino ang anak na ito, ngunit maaari pa rin niyang linlangin ang kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, si Liam ay walang malay at walang alam sa totoong nangyari. Liam, ako ang nagligtas sa buhay mo, hindi itong charlatan. Kung ayaw mong maniwala sa akin, tanungin mo sila. Upang patunayan ang kanyang punto, mabilis na humingi ng backup si Gabriel sa iba pang mga doktor. Nagsasabi ba ako ng totoo? Iniligtas ko ba si Liam o ginawa itong con artist? Ang mga doktor na iyon ay hindi tanga, at alam nila na ang katotohanan at mga katotohanan ay hindi mahalaga sa sandaling iyon. Ito ay tungkol sa pagpili ng mga panig. Kaya, sunod-sunod silang nag-shid. Si Gabriel ang nagligtas kay Liam, hindi itong panloloko. Muntik na niyang mapatay si Liam. Oo, tama. Si Gabriel ang nagligtas sa kanya. Siya ang pinakamahusay na doktor sa ospital ng ating county. Scam artist lang tong lalaking to. Wala man lang college degree. Paano niya iligtas si Liam? Nang marinig ang pambabula at maling papuri ng mga doktor na ito, gumapang ang balat ni Liam. Tumingin siya sa mga tao at nagtanong, yung mga sinabi mo lang, talagang sinadya mo. Are you guys speaking the truth? Ang kanyang tanong ay nagpatahimik agad sa mga doktor. Ang ilan ay nakayuko pa sa kahihiyan. Sa pagharap sa sitwasyong ito, inilabas ni Liam ang kanyang makapangyarihang panig bilang mambabatas at mahigpit na tinanong ang mga doktor, gusto kong makinig kayong lahat at sabihin sa akin ang totoo. Sino ba talaga ang nagligtas sa akin? Si Gabriel ba o itong batang miracle doctor? Gusto ko walang iba kundi mga tapat na sagot. Kabanata 272. Isang babae na hindi dapat pagtatawanan. Nagkatinginan ng mga doktor, walang humakbang na sumagot. Kung sasabihin nila ang totoo, tiyak na masasaktan nila si Gabriel. Kung pananatilihin nila ang mga kasinungalingan at magalit kay Liam, haharapin nila ang mga kahihinatnan na hindi nila kakayanin. Kaya, ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga doktor sa ngayon ay tila itago ang kanilang mga bibig at huwag magsalita. Nang makitang walang kaluluwa sa mga doktor ang handang humarap sa katotohanan, bakas sa mukha ni Liam ang kanyang pagkabigo, at umiling siya, nagpakawala ng buntong hininga. Nang si Liam ay nasa kasagsagan ng kanyang pagkabigo, isang binatang nakasuot ng salamin ang humakbang pasulong. Ang kanyang pangalan ay Owen Foster, isang nagtapos sa New York Medical University na nakatalaga sa ospital ng county. Bagamat mahusay ang kanyang pagganap, intern pa rin siya pagkatapos ng 3 taon at hindi naging full-time na doktor.
Ang kanyang mga kontemporaryo, kahit na ang mga hindi gaanong kwalipikado at sanay, ay nakakuha ng kanilang mga posisyon matagal na ang nakalipas. Ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi nakarating si Owen. Hindi niya nambola ang kanyang mga nakatataas. Liam, panimula ni Owen, pagkatapos lang nabigyan ka ni Gabriel ng iniksyon, parang wala ka ng tuluyan. Kung tutuusin, idineklara ka na ni Gabriel na patay na. Sa katunayan, ang lalaking iyon na tila isang madungis, madumi. Karayom na nagligtas sa iyong buhay. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Owen. Tumalon si Gabriel na parang natapakan na buntot, itinuro si Owen at malakas na hinihingi, "Sino ka? Paano ka nakapasok sa ospital ng county? Ano ang daldal mo dito?" Tumawa lang ng malamig si Owen sa pagtatanong ni Gabriel. Ang tanging nailabas niya. Then, with an efferent air, he said, "Siyempre hindi mo alam kung sino ako, Gabriel. Kung tutuusin, hindi kita binigyan ng suhol. Kaya natural, hindi lumalabas ang pangalan ko sa listahan ng mga na-promote na intern. No surprise na hindi mo ako nakikilala. Anong panunuhol? Stop slandering me with your wild claims." Biglang napaatras si Gabriel. "I get it now. Kasabwat mo itong manloloko, sinusubukan akong i-frame sa harap ni Liam." Sabi ni Gabriel, pilit na iniikot ang mga lamesa. Noon ay tumayo si Liam at nagsalita, kung totoo ang sinasabi nitong intern na doktor ay magiging malinaw pagkatapos ng investigasyon. "Gabriel, kung inosente ka, ang investigasyon ang magpapatunay niyan. At kung hindi, matatanggap mo ang parusang nararapat sa iyo." Pagkatapos kausapin si Gabriel, lumingon si Liam kay Dino at same time na sinabi, "Salamat, Doktor. No need to call me doctor. Ang pangalan ko ay Dino Perkins." Sa sandaling iyon, humakbang si Brittany, direktang tinanong si Liam, "Magaling ka bang mambabatas?" "Miss, anong ibig mong sabihin?" Naguguluhan na tanong ni Liam. "I mean nothing by it. Kung hindi ka magaling na mambabatas, then consider it as if my country bumpkin just saved a dog's life. But if you are, then you might want to take a trip to Greenfield," mariing sabi ni Brittany. Hindi man lang sunod sunyiren ang tono niya. Pagkatapos ng lahat, ang Greenfield ay bahagi ng River County, at ang nakalulungkot na estado na kinaroroonan nito ay hindi pinansin sa loob ng maraming taon. Kahit na ang mga problema ng Greenfield ay hindi direktang kasalanan ni Liam, ito ay ang kanyang kapabayaan gayunpaman. Kabanata 273 Pagtatapat. Greenfield. Mukhang naguguluhan si Liam. Anong nangyari doon? Just go and see for yourself. You can't rely solely on hearsay. Seeing is believing. Of course, if you go with the attitude of a legislator, you might not see things as they really are. Sige. Pupunta talaga ako. Saad ni Liam. Pero hindi niya sinabi kung kailan siya pupunta. Dahil plano niyang mag-imbestiga ng tahimik, kailangan niyang panatilihin itong low-key. Kung ipahayag niya kung kailan siya pupunta, ang mga responsable sa anumang maling gawain ay maaaring maghanda ng maaga at gawing walang saysay ang kanyang pagsisiyasat. Sa mabuting kalusugan muli ni Liam, bumalik si Dino sa kalsada. Mahigit 10 milya lamang ang layo ng Greenfield, ngunit dahil karamihan sa mga kalsada ay nasa kabundukan at kadalasang hindi maayos na pinapanatili, madaling abutin ng 1 oras ang pagmamaneho ng mga 10 milyang iyon. "Anong nangyari sa bayan mo?" Curious na tanong ni Dino kay Brittany. "Tingnan mo na lang pagdating mo doon, okay? You country people cannot fix it even if you tried. It's out of your hands anyway." It's something for Liam to address since he's the legislator. Habang nag-uusap sila, biglang may naalala si Brittany at diretsyong nakatingin kay Dino. "Maganda ba si Abigail?" "Mas maganda kaysa sa iyo," sagot ni Dino nang hindi nawawala. Ang kanyang sagot ay nagdulot ng galit kay Brittany. "Mas maganda kaysa sa akin. You country bumpkin, have you took a shine to her or what? Before you entertain any such thoughts, you'd better take long look in the mirror and see if you're even in her league." "Ano? Si Abigail ay anak ng mambabatas. At ano ka? Just some village boy from the sticks."
You're nowhere near her status. You're way out of her league. No, there is no freaking league for you. You're mga mundong hiwalay sa kanya. So, taga-nayon lang ako, at wala sa liga ko si Abigail. Pero dahil taga-nayon ka rin, ibig sabihin ka level mo ako. Walang hiyang biro ni Dino. Drop dead. I got out of the mountains on my own merits. Now I'm a city girl, a New Yorker, and I even have my own place in New York. What about you? Ano ka? A grown man without kahit isang college diploma, pabayaan ang isang bahay. How dare you confess your feelings to me? Aminin mo. Kailan ba ako nagtapat sa iyo? Kahit na ikaw na ang huling babae sa mundo, hindi ako aamin sa iyo. Alamin mo ito, ang kulit mo talaga. You jerk. You piece of crap. You dare call me a bitch. I'll clubber you. Sa galit, bumaba ang mga kamao ni Brittany na parang patak ng ulan sa buong dino. Mabilis na lumipad ang oras ng kanilang mapaglarong pagbibiro. Sa wakas ay dumating ang Ranger Raptor sa Greenfield at huminto sa isang open space. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan ay bumungad sa kanila ang isang sinag ng liwanag. Isang BMW X1 ang huminto sa likuran nila. Ito ang kotse ng pinsan ni Brittany na si Emily Carter. Ang kanyang asawa, si Mason Carter, ay nagtrabaho sa industriya ng konstruksyon sa New York. Si Emily, nakasuot ng pangsyam, ay lumabas ng kotse. She approached Brittany with a self-satisfied air and called out brightly, "Brittany, kara-rating mo lang din dito. Ano to, pick-up truck? Oh my, did not this little truck cost you a pretty deny?" Kabanata 274 na Mutual Disdain. Kinilala lang ni Emily ang mga mag-agarang kotse tulad ng BMW, Audi, at Mercedes, na ibinasura ang lahat bilang mura. Kaya kahit na ang isang Ranger Raptor, na nagkakahalaga ng mahigit $100,000, sapat na para makabili ng ilang BMW X1, ay nagmukhang bargain bin item pa rin sa kanyang paningin. Magkatunggali sina Brittany at Emily mula pagkabata, nagpapalitan ng barb sa tuwing nagkikita sila. Parehong mababa ang tingin sa isa't isa, ang bawat isa ay gustong lampasan ang isa't isa. Nang tuyain ni Emily ang murang pickup truck ni Brittany, hindi ito hinayaang dumausdas ni Brittany. Oo, ito ay isang Ranger Raptor. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa $100,000, sapat na upang makabili ng ilan sa iyong mga BMW X1. Ano? Isang sirang pickup truck, isang sasakyan sa nayon para sa paghakot ng mga baboy, nagkakahalaga ng mahigit $100,000. Ang katarantaduhan na iyon ay maaaring lokohin ang hindi makamundong mga taga-nayon, ngunit hindi ako. Subukang mas mabuti. At bukod pa, hindi mahalaga kung ito ay hitsura, pagganap, o brand, hindi maihahambing ang iyong truck sa aking BMW. Pagkatapos ay bumaling si Emily sa kanyang asawang si Mason, at nagtanong, "Mahal, ang sirang pick-up ba ay nagkakahalaga ng $100,000? Maihahambing pa ba ito sa ating BMW?" Mason, isang menor de edad executive sa kanyang kumpanya, syempre alam na ito ay hindi lamang isang ordinaryong pick-up. Ito ay ang mataas na presyo na Ranger Raptor. Pero bilang lalaki, hindi siya mawalan ng mukha. Kaya, para sa kapakanan ng kanyang kakakuhan, nagngangalit siya at sinabing, "Walang halaga ang pick-up na iyon. Ginagamit namin ito para sa paghakot ng mga brick sa pangunahing proyekto ng lungsod na ginagawa ko." Natuwa si Emily sa kanyang sagot at ipinagmalaki si Brittany, "Narinig mo ba iyon? Ang aking asawa ay nagtatrabaho sa mga malalaking proyekto, mga pangunahing proyekto sa lungsod." Pagkatapos ay lumingon si Emily kay Dino at mapanuksong nagtanong, "Ito ba ay asawa ng maliit na mat ng probinsya?" "What husband? He's just a country boy who follows me around, trying to win my affection. Although he's really sweet to me and does whatever I ask, I haven't accept his pursuit." Oh, so, isa siyang simp. Emily regarded Dino with amusement and advised, "Here's a tip, this is not going anywhere. You'll end up with nothing. You see,
My cousin is not some foolish girl. She's been chased by many guys, always bringing different simps bumalik kapag siya ay bumisita sa bahay. Ngunit ikaw, ang batang taga-bayan, ang pinaka-nakakaawa sa lahat ng mga simps na iniuwi niya. Pinagmasdan ng mabuti ni Dino ang mukha ni Emily, nakuha ang atensyon nito. Anong tinitingin-tingin mo? Hiling niya. Looking at your face, sagot ni Dino, dahilan para gusto siyang sipin ni Brittany sa orbit. Bea ng lalaki, sinong nagsabing titingnan mo ang kanyang mukha? Gawin mo ulit iyon, at dukitin ko ang iyong mga mata. Propesyonal na ugali lang, palusot niya. Propesyonal na ugali. Ha! Tawa ng tawa si Emily. Anong propesyon ang maaaring magkaroon ng isang bansang tulad mo? Isang thug. I'm a doctor, a healer, and I was just diagnose you. At sa katunayan, may sakit ka. Anong sabi mo? Sa tingin mo may sakit ako? Oo naman. At hindi basta-bastang sakit, may STD ka. Habang si Dino ay seryoso at hindi sinusubukang kutsain si Emily, ang kanyang mga salita ay nag-apoy sa kanyang galit. Ikaw ang may STD. May STD ang buong pamilya mo. Brittany, wench mo, puro STD ka. Pagkatapos niyang ay insulto, sumugod si Emily kasama si Mason. Kabanata 275 ang plano. Kung hindi mo agad nagamot ang iyong STD, sa tanghali bukas, bigla kang magkakaroon ng outbreak. Ang iyong mukha ay matatakpan ng maraming pulang betik, at ito ay hindi mabata na Makati. Kung hindi ito mahawakan ng maayos, ang mga pulang-pula maglalagnat ang mga betik, at pagkatapos ang buong mukha mo ay magiging parang balat ng isang batang taga-bayan, puno ng mga bukol na hindi mawawala. Tawag ni Dino kay Emily para balaan siya, ngunit hindi siya pinansin ni Emily. Nang makitang lumalayo si Emily, mabilis na kinaladkad ni Brittany si Dino sa isang sulok. What are you doing? Trying to seduce me this late at night? Tanong ni Dino. Seduce. Cut the nonsense. Kailangan ba kitang ligawan? Isang tingin mo sa akin, susundan mo ako na parang aso. Brittany, huwag kang masyadong mapuno sa sarili mo. Kahit si Jessica ay hindi kasing tiwala sa'yo. Ha! Masyado kang kumpiyansa, batang kababayan. Busog na busog ka sa sarili mo, nakalimutan mo na kung sino ka. Ngayon ay tinitignan mo rin si Jessica. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa kanya? Kung hindi mo ako sinusubukang akitin, ano ang kanto chat na ito? Tinatanong kita kung totoo bang may STD si Emily. Siyempre totoo. May STD talaga siya. Kaya sabihin mo sa akin, nakuha ba niya ito sa kanyang sarili sa kalokohan, o nakuha ba ito ni Mason at ipinasa sa kanya? Paano ko malalaman? Kung gusto mong malaman, tanungin mo siya. Tanungin mo kung natulog siya, at kung hindi pa, baka ang asawa niya ang nagloloko at binigay iyon sa kanya. Magkakasakit ba talaga siya bukas ng tanghali? Of course. Wala ka bang tiwala sa medical skills ko? Trust your ass. Anong medical skills ang meron ka, country boy? You've just been lucky, got it right by chance. Sana hindi mo ako bigin sa pagkakataong ito. Sana talaga tumagal ang swerte mo. Si Brittany ay napuno ng pag-asa. Kinabukasan ng tanghali ay ang ika-80 na kaarawan ng kanyang lolo, kung saan naruroon ang lahat, kabilang ang maraming bisita. Kung ang STD ni Emily ay sumiklab noon, at ang kanyang mukha ay biglang namumula sa mga pulang bukol, ito ay isang eksena na pagmasdan. Sa kabilang banda, pagkatapos bumangga, nakaramdam ng pagkabalisa si Emily. Sa katunayan, nagkaroon siya ng kawalang ingat pagkatapos ng isang kamakailang lasing na pakikipagtagpo sa isang matandang crush mula sa kanyang kabataan. Nagkita silang muli sa isang reunion, at sa ilalim ng impluwensya ng alak, may nangyari. Bukod dito, nadala sila kaya hindi sila gumawa ng anumang pag-iingat. Pero, syempre, hinding-hindi aaminin ni Emily. Mason, tumigil ka. Sinigawan niya ang asawa, saka agresibong tinanong, nagloloko ka na ba? Pinagpawisan si Mason sa sigaw. Nagtrabaho siya sa industriya ng konstruksyon, na may maraming pakikisalamuha sa labas, at ang mga ganitong insidente ay halos hindi maiiwasan. Pero hindi niya maamin.
How could I betray you? Sa isang magandang asawang tulad mo, bakit ako magpapakatanga? Kung hindi ka pa nanggugulo, paano ako makakakuha ng STD? What STD? That country bumpkin was talking nonsense. Don't believe him. He's trying to slander you, dangdang your reputation. You'd be foolish to believe his lies. Nagmamadaling magpaliwanag si Mason, pilit na pinipigilan ang akusasyon. Kabanata 276 ang regalo. Mabuti pang hindi ka na nagloliko sa labas. Kung maglakas loob ka, hihiwalayan kita at palalayasin sa bahay ko. Binyantaan ni Emily si Mason, na kailangang ipit muna ang lahat sa kanya para pagtakpan ang sarili niyang mga aksyon. Pagkatapos ng reunion, hindi na niya natulog si Mason. Pero nitong mga nakaraang araw, naramdaman niya talaga na may kakaiba sa kanyang katawan. Kinabukasan, sa tanghali, ginanap sa kanyang tirahan ang lolo ni Brittany, ang ika-80 kaarawan ni Oliver Cunningham. Hindi sila kilalang pamilya, kaya karamihan sa mga dumalo ay mga kamag-anak, kaibigan, at kapitbahay. Nang magsimula ang selebrasyon, agad na iniharap ni Mason ang kanyang regalo, isang ceramic vase. Lolo, wishing you health and longevity. This vase, a 500-year-old antique, is worth $1 million. Napasulyap si Dino at alam niyang peke iyon. Ngunit ang pagtatangka ni Mason na ipasa ang isang pekeng bilang tunay kay Oliver ay wala sa kanyang pag-aalala, kaya nanatili siyang tahimik. Nandito siya kasama si Brittany para lang punuin ang sikmura niya at hindi na niya kailangang pukawin ang anumang gulo. Tinatangkilik ni Dino ang kanyang hipon, sinusubukang iwasan ang anumang drama, nang magpasya si Emily na kunin siya. Country boy, ikaw ang boyfriend ni Brittany, di ba? Kahit hindi pa kayo opisyal, tiyak na hindi ka dapat pumuntang walang dala sa pagdiriwang ng kanyang lolo. Mabilis na inilabas ni Dino ang 2 bote ng 50 taong gulang na vodka na dala niya at iniabot kay Oliver. Maligayang kaarawan. Sana ay nasiyahan ka sa mga hamak na bote ng espiritong ito. Hindi niya ipinagmalaki na ito ay vodka o na ito ay may edad na ng 50 taon. Nang makita ito, malakas na tinutuya siya ni Emily, Brittany, hindi mo ba iniisip na medyo marami ito? Ika-80 na kaarawan ng lolo mo, tingnan mo ang dala ng boyfriend mo. 2 bote ng alak na walang kahit isang label, mukhang marumi. Nakakainom din ba sila? Paano kung ito ay lason? Sinusubukan mo ba talagang tanggalin ang iyong lolo sa kanyang ika-80 kaarawan sa pamamagitan ng paglalason sa kanya? Si Brittany, na walang kamalay-malay na may dalang regalo si Dino, ay hindi gaanong alam na ang mga bote ay 50 taong gulang na vodka, bawat isa ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Kaya nagalit siya. Sabay turo sa ilong ni Dino, pinagalitan niya, bakang bayan, ano bang ginagawa mo? Ika-80 kaarawan ng lolo ko. Buti naman kung hindi ka nagdala ng regalo, hindi ko inaasahan. Pero ano ang dala mo? Itong 2 bote. Hindi para sa iyo ang regalo, bakit ikaw pa ang nanggugulo? Para sa lolo mo, sagot ni Dino, saka bumaling kay Oliver na may matamis na ngiti. Lolo, tinatanggap mo ba ang regalo ko? Of course. I'm from the country. We don't chase the value of gifts. What matters is the thought, not the price. Masayang tinanggap ni Oliver ang mga bote mula kay Dino, pagkatapos ay bumaling kay Emily at Brittany na may aral. Kayong dalawa ay naging magkadikit na kayo mula noong kayo ay mga bata. Mabuti para sa inyo na makipagtalo sa inyong mga sarili, ngunit walang sino man ang makakapagsalita ng masama tungkol kay Dino. Ang pagdating niya sa lahat ng ito upang batiin ako ng isang maligayang kaarawan ay nagpapakita ng paggalang sa matandang ito, siya ang aking pinarangalan na panauhin. Kabanata 277 Isang babaeng walang pasasalamat. Sa kabila ng panunumbat ni Oliver, hindi pa tapos si Emily. Brittany, ika-80 na kaarawan ni Lolo, at ang aking asawa ay nagdala ng isang antik na nagkakahalaga ng $1,000,000. At ang iyong kasintahan ay nagdala lamang ng 2 bote ng alak na duda ko ay nagkakahalaga pa nga ng $10,000. Hindi man sila nalason, ito ay napakasama na, hindi ba? Dahil sa sinabi ni Emily,
napahinto si Dino sa kalagitnaan ng kanyang pagkain. Napagpasyahan niyang oras na para isara ang walang utang na loob na babaeng ito. Ang aking regalo ay lumang alak. Ito ay 50 taong gulang na vodka, at ang bawat bote ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Ang kanyang mapurol na katapatan ay nagdulot ng tawa ng lahat sa paligid. Ha 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 ha. Matapos hamupa ang tawanan ay nagsimula na ang mga bulungan. Ano? 2 maruming bote ng vodka mula sa 50 taon na ang nakakaraan, bawat isa ay nagkakahalaga ng $1,000,000. $1,000,000 na bote ng alak na nakabalot sa maruming plastic bag. 50-year-old vodka. Ganon ba talaga kami ka-gullible? Ang ganitong uri ng aged na alak ay nasa buong internet. Ang isang mahusay na ginawang vintage replica ay nagbebenta ng 2 o 300. Ngunit kung ganito ang hitsura, maaari nating sabihin na ito ay peke sa isang sulyap. I bet hindi ito nagkakahalaga higit sa ilang $10. Tinuya ng mga kamag-anak si Dino, ngunit sapat na si Oliver. Tama na. Manahimik nga kayo. Siya ay sumigaw, na nagpatahimik sa karamihan. Dino, binigyan mo ako ng 2 bote ng alak. Mahalaga man o mura, na-appreciate ko ang pagiging maalalahanin mo. Pero hindi ka pwedeng magsinungaling, anak. Hindi si Oliver ang tipong kinukutya ang mga mahihirap at kinukutya ang mayayaman. Siya ay isang tapat na magsasaka na nasisiyahan sa masiglang pakikasama. Hindi mahalaga kung sino ang dumating upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Masaya siya para lang maalala. Wala siyang pakialam sa halaga ng mga regalo. Matanda, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Ang mga bote na dinala ko ay talagang 50 taong gulang na vodka, bawat isa ay talagang nagkakahalaga ng $1,000,000. Ang mga salita ni Dino ay tila pumukaw ng ilang realisasyon kay Emily. Huwag kang magkunwaring hindi ko alam ang binabalak mo, kababayan. Inakusahan niya. At anong plano iyon? Tanong ni Dino. Nagdadala ka ng 2 walang kwentang bote ng alak at inaangkin mong nagkakahalaga sila ng $1,000,000 bawat isa, na may kabuuang $2,000,000. Sa napakamahal na regalo, ano ang posibleng ibigay sa iyo ng pamilya ko bilang kapalit? Ang tanging paliwanag lang ay gusto mo ng isang espesyal, gusto mong pakasalan ng pamilya ko si Brittany pero sinasabi ko sa iyo, wala kang pagkakataong pakasalan si Brittany hindi ka karapat-dapat. Isang sirang pickup truck at walang ibang sinasabi kundi kasinungalingan si Brittany ay sinadya upang pakasalan ang isang mayaman. Bagamat hindi siya kasing ganda ko, hindi siya magpapakasal sa isang kasing successful ng asawa ko, na namamahala sa mga malalaking proyekto sa lungsod. Ngunit sa hitsura ni Brittany, hindi dapat maging problema ang pagpapakasal sa isang maliit na may-ari ng negosyo o isang white-collar worker. Nagawa ni Emily ang 3 bagay sa kanyang paninira, pinagtibay niya ang paniwala ni Dino, ang batang taga-bayan, na gustong pakasalan si Brittany. Pinuri niya ang sarili, pininturahan ang kanyang asawa bilang isang hindi pangkaraniwang catch. At hindi niya nakalimutang hamakin si Brittany sa proseso. Kabanata 278 ang plano ni Brittany. Emily, ano ang iyong ipinahihiwatig? Ang iyong asawa ay isang malaking boss, humahawak ng mga malalaking proyekto sa lungsod. Ano ang pinagsasabi mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam na siya ay isang maliit na pinuno ng koponan na may kaunting kapangyarihan sa City Hall na nakakuha ng kontrata sa pag-aayos ng pader ng pampublikong banyo, sagot ni Brittany. Dahil mula sa parehong lungsod, paanong hindi alam ni Brittany ang totoong sitwasyon ni Emily? Sa sandaling lumabas ang katotohanan, si Emily ay, syempre, galit na galit. Paano kung mag-aayos siya ng mga pampublikong banyo? Ang mga proyekto ng pampublikong banyo ay makabuluhang mga gawain, na nagkakahalaga ng milyon-milyon upang maitayo. Ang isang kontrata sa pag-aayos ng banyo ay maaaring kumita ng 10-10 milyon. Oo, ang aking asawa ay nag-aayos ng mga pampublikong banyo, tama. Ngunit kaya niyang mag-present ng isang lolo na may isang siglong florera na nagkakahalaga ng $1,000,000 bilang regalo sa kaarawan at ano ang ginagawa niya? Kung hindi, bakit siya magdadala ng 2 bote ng pekeng alak bilang regalo sa kaarawan? Alam ni Brittany na hindi mahalaga ang mga bote ni Dino,
ngunit sigurado rin siya na peke ang plorera ni Mason. Ang isang lalaking nagmamaneho lang ng BMW X1 at kumuha ng maliit na kontrata para sa pagtile sa mga panlabas na dingding ng pampublikong banyo, na nangunguna sa ilang manggagawa, ay makakabili ng isang anti-gong nagkakahalaga ng $1,000,000. Ano yun, joke? Pagkatapos ay nag-click ito para kay Brittany, ang batang taga-bayan na ito ay savvy tungkol sa mga antik, mas higit pa kaysa kay Nicholas. Kaya, nagpasya siyang gamitin si Dino para ilantad ang pagkukunwari ni Mason. Itinuro ang plorera, tinanong niya, bea ng lalaki, ito ay isang plorera mula sa 500 taon na ang nakalilipas, ginamit daw ng mga emperador ng China, at nagkakahalaga ng $1,000,000. Kung totoo yun at ang bawat piraso ay talagang $1,000,000, kukunin ko ang kahit gaano karami na mayroon ka ng hindi tumatawad. Kahit na hindi ito personal na bagay ng emperador, anumang opisyal na plorera ng Chino mula sa 500 taon na ang nakalipas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5,000,000 bawat isa. Kung ito ay ginamit ng isang emperador ng China, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $50,000,000. Pagkatapos ng lahat, anumang bagay na ginagamit ng isang emperador, kahit isang palayok ng silid, ay maingat na pipiliin at ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga salita ni Dino ay nagdulot ng galit kay Emily. Ano bang sinasabi mo, kababayan? Sinasabi mo bang $50,000,000 ang halaga ng vase ng asawa ko? Sabi ko kung ginamit ito ng isang Chinese emperor, ito ay nagkakahalaga ng $50,000,000. Pero itong isang ito ay malinaw na hindi imperial relic mula sa China. Imperial items would bear their mark, sila ay tatatakan ng ang kanilang selyo. Bakit hindi mo makita kung ang plorera na ito ay may mga marka o selyo ng isang emperador ng China? Kinuha ni Emily ang plorera at pinagmasdan itong mabuti, ngunit wala siyang makitang bakas ng selyo. Wala man lang. Alam na alam ni Emily ang karakter ni Mason at higit pa sa kanilang sitwasyon sa pananalapi. Hindi pa nga niya natatapos ang pagbabayad ng bill ng credit card noong nakaraang buwan at nakikipag-ayos siya ng mga installment sa bangko, kaya alam niyang ang plorera ay hindi nagkakahalaga ng $1,000,000. Hindi niya alam kung magkano ang ibinayad ni Mason para dito at hindi siya nagtanong. Sa ganang kanya, hindi ito kailangan para sa isang bagay na nagkakahalaga ng ilang 10 o daan-daang dolyar. Kahit alam niyang peke iyon, hindi maamin ni Emily. Kaya, buong kumpiyansa siyang nagsinungaling, kahit hindi ito ginagamit ng isang emperador, ito ay isang antik pa rin mula sa 500 taon na ang nakakaraan. Kabanata 279 na pagbili mula sa Octec. Alam ni Brittany na nagsisinungaling si Emily, at napilitan siyang ilantad at hiyain siya. Kaya malamig niyang sinabi, Emily, dahil lang sa sinabi mong 500 taong gulang na ang plorera ay hindi ito mangyayari. Kailangan mong magbigay ng ebidensya para kumbonsihin ang sinuman na bilhin ang kwentong iyon. Kung hindi mo kaya, kung gayon ang plorera na iyon ay walang iba kundi isang pekeng, nagkakahalaga ng hindi hihigit sa $100 gamit ang isang murang knock-off upang gayahin ang $1,000,000 na antik bilang regalo. Emily, mabuti para sa iyo ang panlilinlang sa iyong sariling pamilya tulad nito, I wonder kung mayroon ka konsensya. Dahil sa sinabi ni Brittany, hindi na nakaimik si Emily. Habang si Emily ay nagpupumilit na mag-isip ng isang tugon, si Mason ay sumulong na may sinasabing ebidensya. Mayroon akong patunay, dito mismo. Iniharap ni Mason ang isang resibo, hinampas ito sa mesa. Ang plorera na ito ay binili mula sa Octec. Ito ay isang invoice mula sa kanila. Tulad ng alam mo, ang Octec ay ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong tindahan ng antique sa New York. Bawat antique ay mayroong isang luxury item, top grade, at nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ito ang vase ay maaaring hindi gaanong kumpara sa iba pang mga item ni Octec, ngunit tiyak na ito ay isang tunay na antique. Octec. Ang Octec ba na pagmamayari ni Nicholas? Tanong ni Brittany. Oo naman. Isa lang ang Octec sa New York, at iyon ay ang Octec ni Nicholas. Walang kamalay-malay si Mason na kilala ni Brittany si Nicholas, lalo pa na si Dino ang amo ni Nicholas.
Kaya, nakaramdam siya ng sapat na kumpiyansa na magsinungaling ng buong tapang na may hawak na pekeng resibo. Pagkatapos ng lahat, ni isa sa kanila ay hindi maaaring makipag-ugnayan kay Nicholas, o kahit sinong naroroon doon ay hindi makakarating sa isang taong katulad niya. Kaya naman, naisip niya na ang pekeng resibo ay sapat na upang patunayan ang antiquity at halaga ng Florera. Kinuha ni Brittany ang resibo at agad itong nakilala bilang isang peke, walang awang inilantad ang kasinungalingan ni Mason. Agad na nag-alab sa galit si Emily. Sa anong batayan mo sinasabing peke ang resibo? Si Nicholas mismo ang nag-issue. Paano ito magiging peke? Alam mo naman na ang Optic ang pinakamalaking tindahan ng mga anti-gang tindahan sa New York. Mag-issue kaya sila ng pekeng resibo? Anong klaseng biro ito ba? This receipt is most definitely fake. If you don't believe me, I can verify it right now, sabi ni Brittany habang inilabas ang kanyang telepono at ina-access ang app para tingnan ang authenticity ng resibo sa pamamagitan ng paglalagay ng numero nito. Bumalik ang screen na may matangkad na pulang mensahe, invalid number. Sabi ko sa'yo fake yung resibo diba? Nahaharap sa hindi may kakaila na ebidensya, natagpuan ni Emily ang kanyang sarili na nawala ng mga salita sa sandaling muli. Siyempre, alam niyang peke ang resibo. Napalingon lamang siya kay Mason at nagtanong, ano ang nangyayari? Ganito kasi medyo close ako kay Nicholas, binigyan niya ako ng discount nung binili ko yung vase. 2 million daw, pero 1 million ang binenta niya sa akin. So, yeah, the receipt is fake talaga. Pero hindi ibig sabihin na hindi genuine ang resibo. Hey, pagdududa ni Brittany. Paano magiging totoo ang vase kung peke ang resibo? Hindi mahalaga ang authenticity ng resibo. Sa mundo ng mga antik, walang nagmamalasakit sa mga resibo. Kabanata 280 ang bitag ni Mason. Muling umalangaw ang mapanuksong tawa ni Brittany bilang tugon sa mahinang pagtatangka ni Mason sa pagbibigay katwiran. Hey! Kaya, Mason, ilang sandali lang ang nakalipas, ikaw mismo ang gumawa ng invoice para ipakita ang pagiging tunay at ang dapat na $1 milyon na halaga ng Florera na ito. Ngayon ay sinasabi mo na ang katotohanan ng invoice ay hindi mahalaga. Naririnig mo ba ang iyong sarili? Ang iyong mga pahayag ay karaniwang nagpapahiwatig na hindi mo sinabi ang isang solong totoo bagay. Ni hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dyan. Wala ka bang nararamdamang kahihiyan? Sa isang sampal ng kanyang kamay, gumawa si Mason ng isang appraisal certificate. Ang Florera na ito ay may appraisal certificate, na pinatunayan ng American Antiquities Appraisal Center. Ito ang pinaka-opisyal na katawan ng sertipikasyon na mayroon. Ang anumang i-verify nila bilang authentic ay ang tunay na deal. Siyempre, ang sertipiko ni Mason ay kasing pekeng, nakuha sa halagang 30 bucks mula sa isang pekeng espesyalista. Ang ganitong mga pakikitungo ang kanyang lakas. Ang kakayahang makakuha ng kontrata para sa pagtile ng pampublikong banyo ay dahil sa kanyang huwad na kwalifikasyon sa engineering, na mas mahal, sa $3,000 dahil nagsasangkot ito ng higit pang mga intricacies. Sinulyapan ni Brittany ang sertipiko at humagalpak ng tawa, agad na kinutya si Mason dahil sa kanyang mababang kalidad na pekeng. Mason, ang pekeng mga dokumento ay maaaring ang iyong kadalubhasaan, ngunit ang pekeng sertipiko na ito ay hindi masyadong kahanga-hanga. Tingnan ang malabo na mga gilid ng selyo na ito. Sino ang nagsabing peke ang certificate ko? Ito ay tunay. Tingnan, mayroon pa itong QR code na inisyo ng American Antiquities Appraisal Center. Huwag maniwala sa akin. I-scan mo na lang. Matapos i-scan ang QR code gamit ang kanyang telepono, itinuro si Brittany sa webpage ng center. Kasunod ng input ng verification code, lumabas ang resulta. Nakakagulat, parang lihay timo ang certificate. Gayunpaman, ang imahe ng Florera sa sertipiko ay masyadong malabo para sa isang direktang paghahambing, ngunit, sa isang sulyap, tila hindi ito malayo sa aktwal na bagay. Sa kabila ng paggastos lamang ng $30, ang pekeng tao ni Mason ay medyo propesyonal, kahit na sumusuporta sa online na pag-verify. Ang sertipiko ay talagang isang inilipat na lisensya,
Isang mapanlinlang na kasanayan kung saan ang QR code ay humahantong sa sertipiko para sa ibang plorera. Si Emily, ang kanyang pagmamalaki, ay matagumpay na iwinagayway ang sertipiko kay Brittany. Nakikita mo. Maaaring ma-verify ang sertipiko sa opisyal na website. Ngayon ay hindi mo na maaaring patuloy na pagtatanong sa pagiging tunay nito, hindi ba? Kaya, maaari mo bang aminin sa wakas na ang plorera ng aking asawa ay nagkakahalaga ng 1 milyon? Nawalan ng masabi si Brittany at maaari na lamang siyang bumaling kay Dino para sa suporta. Anak ng bansa, sabi mo peke ang vase na ito, di ba? Dahil sinabi mong peke ito, sige ilabas mo ang ebidensya para patunayan ito. Talagang peke ang plorera. Ito ay artificial na may edad at medyo hindi maganda ang ginagawa sa bagay na iyon. Ang paraan para mapatunayang peke ito ay medyo simple, tanggalin lamang ang panlabas na layer na luma na at makikita mo ang tunay na katangian nito. Gayunpaman, ang plorera ay hindi akin. Regalo ito ni Mason sa matanda. Sa makatuwid, hindi ko ito masisira. Nakadama ng pagkakataon si Mason at mabilis na naglagay ng bitag para kay Dino. Bakang bayan, kung sigurado kang artificially aged na, sige ipakita mo sa amin. Pero kung hindi mo patunayan na peke ito, 1 milyon ang utang mo sa akin.